Part 11. Muntik nang mapasigaw si Blair sa gulat nang may maaninag na balto ng isang lalaki na mabilis na tinakpan ang bibig niya. "It's me boss," bulong ni Owen sa kapalang nakahinga ng maluwag si Blair sabay kurot sa dibdib ng asawa. "Anong ginagawa mo dito sa kwarto namin, paano ka nakapasok?" "Don't talk, baka magising sila," bulong pa ni Owen na iniharang ang daliri bibig sa kainal-alayan na bumangon si Blair sa kahinayla palabas ng kwarto. "Bakit ba, saan tayo pupunta?" Nagtatakang tanong ni Blair habang pababa sila ng hagdan, 2 AM pa lang ng madaling araw. "Matutulog," sagot lang ni Owen na pasimangot naman si Blair. "Natutulog na ako, ginaisang mo pa ako," inis na wika ni Blair. "Huwag ka sabi maingay kung ayaw mong may makakita sa atin." Kahit naiinis na pasunod na lang si Blair sa paghila sa kanya ni Owen. Sa likod bahay sila dumaan papasok ng bahay nito na may dala pa itong duplicate key. Napasinghap pa ng bahagya si Blair nang sunggaban agad siya ni Owen nang halik nang maisara nito ang pinto at may sandal siya roon. "Baka magising sila, Blake," bulong ni Blair na napakagatlabi nang gumapang ang halik ni Owen sa leeg niya habang minamasahe ang isang dibdib niya kasabay ng paglalaro nito sa isang knife niya. Bahagya pang napaungol si Blair nang ibaon ni Owen ang harapan nito sa puso niya. "The hell with them, I need you so bad." Anito saka nagmamadali siyang binuhat. Napayakap naman siya sa batok ng asawa habang mainit na magkahugpong ang mga labi nila. Pinanggigilan naman lamasin ni Owen ang dalawa niyang puwet. Napaungol pa si Blair at mas damiin pa ang pagganti niya ng halik rito nang pumasok ang kamay nito mula sa likuran ng silk short na suot niya patungo sa hiyas niyang nagsisimula ng mamasa. "May kasama ka kanina na maganda at sexy na babae. Bakit di ka nagparaos sa kanya, mukha naman game ang babaeng yun." Tukoy niya kay Cathy. Parehas pang bumubula ang mga katawan nila sa sabon habang sinasabunan nila ang isa't isa nang mag-decide sila mag-half bath muna bago mag-round 2. "I don't imagine myself making love with someone else. Ikaw lang lagi ang laman ng isip ko," ani Owen saka binuksan na muli ang shower para magbanlo na sila. "How about Nancy? Hindi mo ba siya namimas?" tanong ni Blair. Sandali itong nag-isip na karamdam naman ng lungkot ang puso ni Blair pero wala naman siyang magagawa kung namimas nito si Nancy. Matagal din pinagsamahan ng dalawa. "I think hindi miss ang tamang term. I'm much more worried. I'm worried hindi particular sa kanya. I'm worried paano kung nasa paligid lang siya at binabantayan ang bawat kilos natin nang di natin alam. Lagi ko siyang naiisip, hindi dahil namimas ko siya, iniisip ko kung ano pa ba ang kaya niyang gawin na di ko pa alam," ngumiti si Blair. "I'm going to be alright, Owen. Just don't go anywhere nang di ako kasama o kahit si Blake. Okay, promise me." Imbis na sumagot, lumapit si Blair kay Owen at siya na mismo ang humulik sa asawa. Hindi niya kayang mangako rito dahil balak niyang puntahan mag-isa si Nancy bukas ng lingid sa kaalaman ng mga ito. Gumapang ang kamay ni Blair pababa sa kanina pang galit na alaga ni Owen. Hinimas-himas niya iyon hanggang sa maging kasing tigas na iyon ng bakal. Panay ang ungol ni Owen nang buhati na siya nito ng parang bagong kasal at inilabas na sa banyo at diretso sa kama nito na hindi na nila inalintana ang kabasaan ng mga katawan nila. "Let's get married again, boss," wika ni Owen na akmang iibabaw na naman kay Blair pero itinulak ito ni Blair at siya na ang umibabaw rito at siya na rin mismo ang nagpasok ng alaga nito sa kanya. Napamura si Owen na napahawak na lang sa balakang niya habang tinutulungan siyang magtaas baba. Hinayla pa siya ni Owen padapa sa dibdib nito kasabay ng pagpulupat ng dalawa nitong braso sa katawan niya. "I love you, Blair, I love you, I love you, I love you." Sunod-sunod nitong yuzel habang sapo ang mukha niya at titig na titig sa mga mata niya. "I love you too, Owen. I love you." Napasubsob si Blair sa leeg ng asawa nang sipuhin ni Owen ang puwet niya at bahagyang itinaas kasabay ng pag-ulos nito pataas ng sobrang bilis hanggang sa tuluyan ng sabay nilang marating ang dulo ng kaligayahan nila. Hinahaplos ni Owen ang buhok ng natutulog na asawa habang nakadapa at nakayakap sa kanya. Bahagya na itong nag-essure sa sobrang pagod sa mga ginawa nila na talaga naman kung ano-anong posisyon na ginawa nila pero pakiramdam niya di siya nasisawang pasukin ito maya't maya, 6 AM na ng umaga halos wala pa rin siyang tulog. Matigas na naman ang alaga niya at ready to fight na naman pero kailangan niyang pagpahingahin si Blair kung gusto niyang magamit ulit ito mamayang gabi. Maingat niyang inayos ang pagkakadapa ni Blair sa corner.
Pinaglandas niya ang kamay sa hubad nitong katawan na nasa ilalim lang ng kunot. Naroon pa rin ang malaking tato sa likuran nito at pangalan niya. Magaan niyang hinalakan sa sentido ang asawa bago nagpayang bumangon dahil kung di pa niya gagawin yun baka mapuwersa na niya ito. Pababa na sana si Owen nang marinig naman niya ang pagbukas ng pinto ng silid nila Blake. Napakaingay niyong dalawa. Alam mo bang napuyat ako dahil sa inyo ni Blair? Ano ba tigang na tigang ka ba? Pati kama namin umuga na, ani Blake na sumabay ng pagbaba sa kanya. If I know anong oras na din kayo ni Rio tumigil. Anong akala mo sa akin bingi, sikmat naman ni Owen. Magkokomento pa sana si Blake nang sabay silang nagulat nang bigla mula sa kusina lumabas si Cathy na naka-apron at nakangiti sa kanila. Tamang-tama luto na ang breakfast. Cathy paano ka nakapasok dito? Tak ang tanong ni Owen. I also have a key di ba binigyan mo ako ng duplicate? Do I? Tak ang tanong pa din ni Owen. Wala siyang malala na binigyan ito ng spare key at bakit niya gagawin yun. Limot mo na lang siguro Ovi. Ovi, ulit naman ni Blake sabay lingon kay Owen. It's Owen. Kat, how many times did I tell you to stop calling me Ovi? Naiiling na wika na lang ni Owen. Mamaya na ako kakain. Pupunta lang ako sa site. Huwag kang aalis ng tulog pa si Blair. Bilin pa ni Owen kay Blake na di na umimik at tinanaw na lang ang papalabas na you Owen. Feel better be going na din baka kailangan ako ni Owen, ani Kat na nagmamadaling hinubad ang apron para sundan si Owen na pinigilan naman ni Blake sa braso, he's my sister's husband for your information. You better keep that in mind. Do you think I care? Taas ang kilay na sagot naman ni Kat sabay piksi ng braso at mabilis na tumalikod na pasunod ng tingin si Blake kay Kat habang masama ang tingin rito. Hindi niya gusto ang paraan ng pagseselita at pagtingin nito sa kanya parang ang bigat sa pakiramdam riya pakibagayan ito. Nagtungo siya sa kusina at nakita niya ang nakahain ng breakfast pero kinuha niya isa-isa lahat ng nakahain sa mesa saka itinaktak sa basurahan. Alam niyang mali ang ginawa niya pero wala siyang tiwala kay Kat mahirap na. Where's Blair? Tak ang tanong ni Owen kanina pa siya paikot-ikot sa site pero di niya makita ang asawa. Naging sobrang busy niya kaya gabi na nang hanapin niya si Blair na alam niyang busy rin dahil di rin ito nagre-reply sa mga text niya kapag kinakamusta niya. Nakita pa niya ang asawa kanina habang kasama si Blake sakay ng golf car. Sabi naman ni Jelay baka daw umuwi kaya umuwi na din siya ngunit wala roon si Blair. Hindi naman niya makontak si Blake at Rio sabi ng ilang tauhan umalis daw ang dalawa pero di napansin kung kasama si Blair. Nagsisimula na siyang mag-alala. Lalo at wala din si Dorothy at Louis sa site. Kat, tawag niya sa assistant niya nang makitang paparating ito. Have you seen Blair? Oo kanina pero lumabas siya ng site. Hindi ba siya nagpaalam sa'yo? Kumunot ang noo ni Owen. Lumabas ng site. Ang linaw ng usap nila bawal ito umalis nang di sila kasama. Damn! Muling kinuha niya ang phone at tinawagan si Blair pero unattended pa din. May kausap siya kanina sa phone. Tinatanong ko kung saan siya pupunta pero di niya ako sinagot. Kaya di ko na pinilit muli naman dinial ni Owen ang number ni Blake nang sa wakas ay sagutin ni Blake, your sister went out at wala siyang kasama. Bungad agad ni Owen na pamura naman si Blake. Okay let's meet up. Pagkababa ng phone humarap muli si Owen kay Kat, ikaw na muna bahala dito, saan ka pupunta? Hahanapin ko ang asawa ko, sagot lang ni Owen saka nagmamadali ng tumalikod. Napapadyak naman si Kat. Kumunot ang noo ni Blair nang matano ang pagpasok ng isang di inaasahang lalaki sa loob ng resto kung saan ang meeting place ni Owen at Nancy. Lennon. Naupo ito sa isang sulok may ilang minuto itong nakaupo roon. Hanggang sa may dumating na isang pangmatandang lalaki. Hindi niya ini-expect na nakakalakad na pala ulit ito ngayon. Mukhang naging maayos ulit ito after 2 years. Masaya siya para rito even if hindi naging maganda ang pagtatapos ng relasyon nila. Ilang minuto pa siya naghintay pero wala siyang nakitang babaeng kahina-hinala na pwedeng i-relate kay Nancy. Sandali muna siyang tumayo para magtungo sa restroom. Kanina pa siya nasa resto na yun at nag-aabang. Ilang beses na siyang nakakain mag-isa kakaintay kay Nancy. Tumakas pa siya sa site at tiyak niyang pag-uwi niya galit na galit sila Owen at Blake sa pagtakas niya. Nakaisip naman na siya ng alibi if ever na umuwi na siya.
Papasok na sana siya ng restroom ng mga babae nang may maulinigan siyang nag-aaway at familiar sa kanya ang mga boses. Tingin mo papatulan ka ni Owen? Huwag kang assuming di pa ba obvious, patay na patay siya kay Blair Corpus. At ikaw akala mo ba matatapatan mo si Blair? Huwag kang mangarap. Isa ka lang trying hard na gustong maging Corpus. Hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi ikaw ang inampon ng mga Corpus, Leon, ay dahil nakita agad nila na mas malaki ang potential ni Blair na maging Corpus kesa sa iyo? Not up top ni Blair ang labi ng Makar inig ng malakas na sampal na agad din binigyan ng tugon ng isa pa. Alam mo bang niyaya ako ni Owen mag-dinner? Ilang beses na niya akong niyaya pero tinatangihan ko. Tumaas naman ang kilay ni Blair. Kailan naman kaya ito niyaya ni Owen sa kanya na alala ang usapan ni Blake at Owen na kailangan ng mga itong makalapit kay Dorothy para malaman kung ito ba si Nancy o hindi. At tingin mo naman papatulan ka ni Owen baka hanggang kama ka lang just how I am to him. Napatigas naman ang leeg ni Blair sa narinig. Ang sabi ni Owen walang nangyayari sa mga ito ano tong sinasabi ng babaeng ta. At tingin mo maniniwala ako sayo. Kung ikinakama ka ni Owen bakit parang nanlilimos ka ng atensyon kay Owen? You even hurt yourself para lang palabisan na sinaktan ka ni Blair. Hindi ko sinasabi na maniwala ka sa akin dahil Owen and I had a great time together. Bakit hindi mo itanong kay Blair kung totoong may second mole si Owen sa balls niya? Hamon pa ni Kat kay Dorothy na papikit naman si Blair. Totoong meron dalawang mole si Owen sa balls nito, maliit lang yun at hindi mapapansin kung di mo tititigang mabuti. Malinaw lang na talagang may nangyari rito at kay Owen. Tatalikod na sana siya para umalis sa lugar, bumalik sa site para konfrontahin si Owen pero nagulat siya nang makabangga si Lennon na halatang nagulat din. After 2 years ngayon na lang ulit sila nagkita ni Lennon. Babe, Blair, mabilis na bawi nito, napalingon si Blair sa loob ng restroom na biglang nanahimik. Mabilis niyang hinayla ang kamay ni Lennon palabas ng hallway na yun, nasa dinang na ulit sila nang bibitawan na sana niya ang kamay ni Lennon nang hajipin muli ng binata ang kamay niya. Nagkatitigan sila saglit. Can we talk, please? Ani Lennon nang hindi siya tumugon. Napabuga ng hangin na tumango na lang si Blair. Wait me here, magpapalam lang ako kay Tito Danny. Ani Lennon saka nagmamadaling tumalikod saglit lang ito at muli siyang binalikan. How are you? Tanong ni Lennon nang makalipat sila sa isang cafe ilang kanto mula sa pinanggalingan nila. Ang original na plano na pag-aabang kay Nancy hindi na natuloy dahil kay Dorothy at Cathy na nagkataon na naroon din sa resto na yun of all place. Babe, kinatok pa ni Lennon ang mesa dahil ang space out siya dahil sa kakaisip ng sinabi ni Cathy at sa pagsisinungaling na naman sa kanya ni Owen. Sorry, may iniisip lang ako. How's your married life? Alanganin naman ngumiti si Blair sa tanong ni Lennon. Ikaw nakakalakad ka na pala ulit. Akala ko hindi na. Actually, my legs got amputated but science did me well. I have a robotic leg and it takes a year bago ko na-master ang paglalakad ng maayos, as you see. I'm sorry, nakaramdam ng guilt si Blair sa narinig. Sunod-sunod naman umiling si Lennon nang umiti na kinuha ang kamay ni Blair at pinisil. Wala kang kasalanan. Ako ang napakarami ng kasalanan sa'yo at kay Rio. Kung tutuusin, you have the right para ipakulong ako pero di mo ginawa. Thank you for that. Sa dami ng kasalanan ko sa'yo, you still managed to forgive me, ani Lennon. Napatingin si Blair sa kamay niyang hawak ni Lennon. Pinakiramdaman ni Blair ang puso niya kung may natitira pa ba siyang damdamin para rito pero wala na talaga. Huminga siya ng malalim saka binawi ang mga kamay. Stop calling me babe. May asawa na ako, Lennon. I'm sorry, I just can't help it. Akala ko kasi naka-move on na ako sa'yo. Ang hirap mo palang kalimutan. I'm such an asshole. Maraming babae, Lennon. Pero wala akong makita na tulad mo. Pagak na tumawa si Blair. May 30 minutos pa silang nagkwentuhan ni Lennon bago pa niya naisipan na magpaalam rito. Nagpupumilit itong ihatid siya pero di na siya pumayag. Blair, muling hinawakan ni Lennon ang kamay ni Blair. If you need someone to talk to, I can be at least a friend. Blair, sabay pa silang napalingon ni Lennon ng makarinig ng malakas at britonong tinig. Mabilis na nabawi ni Blair ang mga kamay kay Lennon. Halos sabay pang lumapit si Blake at Owen. Mabilis naman niyakap ni Rio si Blake nang akmang lalapitan ng kapatid si Lennon. Agad naman iniharang ni Blair ang sarili kay Lennon.
Hindi ako nanggugulo, wika pa ni Lennon, aksidente lang ang pagkikita namin ni Blair, dugtong pa ng dating nobyo. Aksidente din ba na naglalakad kayo na magkahawak ng kamay hanggang sa loob ng kafe ng asawa ko? Nang uuyam na wika ni Owen. Sige na Lennon, I can manage here, mauna kang umalis. Will you be okay here? Tanong pa ni Lennon. Asshole. Anghel ni Owen na di na niya napigilan at nakalapit agad kay Lennon at nabigyan agad ito ng isang suntok, buti na lang nasa pagitan pa siya kundi baka bumagsak pa si Lennon. Inis na tinulak ni Blair si Owen pabalik sa sasakyan at pinapasok ito sa driver's seat. Tiningnan niya pa ng masama si Blake na panay pa din ang lingon kay Lennon na naiwan na lang doon. Tinanguan na lang niya ito bago siya pumasok sa kotse ni Owen, tumakas ka para lang makipagkita sa ex mo. I said wag kang lalabas na mag-isa, angle ni Owen nang pasibitan nito ang kotse. Imbis na sumagot di niya ito pinansin. Laman pa rin ng isip niya ang narinig sa usapan ni Cathy at Dorothy. Ano di ka man lang ba magsasalita, mahal mo pa rin ba ang lalaking yun, sigaw pa ni Owen. Wag mo akong simula Owen habang kaya ko pang mag-isip ng maayos. And what was supposed to mean that? Gusto mo ng clue? How Cathy satisfied you as a man? Mariin na tanong ni Blair pero agad siyang umiwas ng tingin nang bigla nawala nang sasabihin si Owen. Confirm sa reaction pa lang nito hindi na niya kailangan ng explanation. Buong biyahe hindi na sila nag-usap ni Owen at kahit papano pinagpasalamat niya ang pananahimik nito. Pagdating sa village di pa man naka-fully stop ang kotse ni Owen, mabilis nang binuksan ni Blair ang kotse at lumabas na siya dahil konti na lang iiyak na talaga siya kung ano-ano kasi pumapasok sa isip niya. Jesus Christ Blair! Bulalas ni Owen nang makalabas siya ng sasakyan at tumangka pa itong humabol pero may pagbabanta sa mga mata ni Blair kaya napako na lang si Owen ng tayo at tinanaw na lang itong pumasok sa loob ng bahay. Marami kang kilalang hitman. Wala ka bang pwedeng utusan na patayin na lang ang lintik na Lennon na yun? Inis na tanong ni Owen. Ikaw ba di mo kaya? Wala ka palang kwenta ani Blake sabay tungga ng alak na kasasalin lang sa baso. Hindi sabi ako mamatay tao. Pero pumapatay ka ng tao di ba, nasa nature yun ng trabaho mo dati. Agent pa ako noon, ugok ka. Gusto mo bang makulong ako? Bakit di ikaw ang pumatay sa puto na yun, ikaw ang affected masyado Tugon naman ni Owen. Parehas na silang lasing at nakaubos na sila ng isang bote ng whiskey, nilayasan rin kasi ito ni Rio after mag-away ng dalawa dahil kay Lennon. Sila naman nag-away din sila ni Blair dahil kay Lennon pero mukhang may nalaman ito tungkol sa kanila ni Cathy. Hindi pa niya magawang magpaliwanag kanina dahil tiyak na wala pa itong paniniwalaan kahit mag-explain pa siya. Kailangan muna niyang palamigan ang isyo bago siya magpaliwanag. Ayoko din makulong, gusto ko pang magpakasal kay Rio, magpapakasal pa din kami ni Blair. Ano bang meron ang lintik na Lennon yung para awayin tayo ng mga babaeng mahal natin? Ex lang siya, tayo ang present, tanong pa ni Blake. Hindi siya mahal ni Blair. Ako ang mahal ng twiny mo, sure ako doon. Ani Owen na tinungga na mismo ang bagong bukas na whiskey. Hindi ako sigurado kay Rio, baka iwan ako ni Rio dahil sa lalaking yun. Hinayla ni Blake ang bote ng alak at tinungga ang bote. Bahala ka sa buhay mo. May problema akong aking maghanap ka ng magpapayo sayo. Basta ako, mahal ako ng asawa ko, hindi ako nun ilwan kaya bahala ka dyan, matutulog na ako, wika pa ni Owen sa kasusuray-suray na iniwan na si Blake na panay pa din ang tungga ng alak. Hoy! Biglang bumalik si Owen at hinayla na si Blake. Halika na, matulog na lang tayo. Baka magalit pa sa akin ang misis ko kapag pinabayaan kita. Di na nila alam kung paano sila nakarating parehas sa kwarto na susuray-suray, may pag-iyak pa silang pareho dahil sa kalasinggan. Sana lang paggising niya bukas di nagalit si Blair. Parehas na nakapamewang si Blair at Rio habang nakatingin sa mga nobyo na tirek na ang araw ay mga tulog pa kung di lang talaga kailangan si Owen sa site. Di niya ito pupuntahan para gisingin, although medyo nag-alala talaga siya dahil di naman ito nalalate sa pagpasok sa trabaho kahit wala itong tulog, diretso pasok pa din kaya nagtaka siya na mayat maya niyang naririnig na niraradyo na ito. Maging si Blake hinahanap na din ng Kuya Luis niya, parehas wala pa ang dalawa. Inabutan pa niya si Rio at Cathy na panay ang katok at tawag sa pintuan. Inilabas naman ni Blair ang duplicate key na binigay sa kanya ni Owen. Si Rio lang pinapasok niya si Kat, literal niyang tinulak palabas.
Sariwa pa rin sa isipin niya ang mga sinabi nito kay Dorothy. Magpasalamat ito nakakapagtimpi pa siya. Inilabas ni Blair ang phone siya sa kapinicture ng dalawang mortal na magkaaway ng una pero ngayon heto parehas lang na nakaboxer at magkayakap na kulang na lang maghalikan na sa sobrang lapit ng mukha sa isa't isa. Ayaw mo ba ng pang-blackmail sa kanilang dalawa? Tanong pa ni Blair. No need, meron ako mas maganda video wanna see? Tanong pa ni Rio na dinukot ang phone saka inabot sa kanya ang phone nito. Napaawang naman ang bibig ni Blair at di napigilan matawa sa hitsura ng dalawa. Mula sa mesang pinag-iinyuman ng mga ito hanggang sa pasuray-suray na paglalakad sa hagdan magkaabay ang dalawa. Si Blake lang ang iyak ng simula hanggang sa huli umiyak na din si Owen at nagpapahidan pa ng sipon ang dalawa. Napailing na lang si Blair na ibinalik kay Rio ang phone nito after mag-send ng copy sa phone niya. That's probably a Stevie footage, may Stevie dito, tumango si Rio. Sa sala at sa labas lang. Anong gagawin natin sa dalawang kailangan sila sa site pero mukhang di pa pakikinabangan ang Dawen na ta. Paliguan na lang muna natin nang matanggal ang lasing nila. Ani Blair, mababasa din tayo. Sok. Basta kailangan madala lang natin sila sa mga banyo nila. Kaya mo ba si Blake o tutulungan pa kita? Kaya ko naman siguro, alanganin na tugon ni Rio. Kaya mo yan nagawa mo ngang makipag sa hagdan, biro pa ni Blair na ikinangiwi ni Rio at ikinapula ng mukha pero sabay din silang natawa. Tinulungan na lang din ni Blair si Rio na bitbitin si Blake sa kwarto ng mga ito. Nag-offer din naman ng tulong si Rio nang mahihiga nila sa bathtub si Blake para si Owen naman ang madala nila sa banyo. Wag na kaya ko na si Owen. Sanay sa sakitan ng katawan ng isang yun kaya lulumpuhin ko na muna. Ani Blair saka nagpaalam na kay Rio para balikan ang asawa. Pagbalik niya sa kwarto nakaupo na ito sa kama at halatang hindi maganda ang pakiramdam at sapaw-sapaw pa nito ang ulo. Napahakbang siya bigla papalapit nang akalain niyang mahuhulog ito sa kama. Ano ba Owen? Bulalas pa niya sabay pala sa braso nito. Nagdilat ito ng mata at parang nahulasan nang makita siya. Muntik pa siyang di makahinga sa bigla nitong pagyakap sa kanya ng mahigpit kasama pa ang dalawang hita nito sa katawan niya. Para itong unggoy kung makakapit sa ina. Owen ano ba? Daing niya habang pilit inaalis ang hita nitong nakagapos din sa kanya. Hindi ka nabagalit sa akin. I can explain, would you please listen to me? Please, gawin ko kaya kay Lennon ang ginagawa niyo ni Cathy anong mararam? No please. No, no, no. Hindi ko na siya bubuhayin kapag ginawa mo sa kanya ang ginagawa natin, sinapo pa ni Owen ang mukha niya. Yung sa amin ni Kat matagal nang nangyari yun but I never bedded her, maniwala ka sa akin. I never do her? Paki-elaborate, hindi ko maintindihan. Alanganin naman napakamot ng ulo si Owen at halatang naiilang na umamin. Magagalit ako sa iyo o mas magagalit ako? Blair, I love you at araw-araw kong ipaparamdam sa iyo yun. Hanggang saan ang naging relasyon niyo ni Kat nung magkahiwalay tayo? Sabihin mo na ang totoo para naman kaya kung ipaglaban kung ano ang sa akin. Wala kaming relasyon, maniwala ka sa akin. Bukod kay Nancy at sayo I never had a serious relationship. Di mo talaga sasabihin sa akin kung hanggan, she's just doing a blow for me. Mabilis na sagot ni Owen sabay sapo ng noo sa kayukong-yuko. Pinagmasdan naman ni Blair ang asawa na halatang guilty talaga. Sa totoo lang ko may karapatan siyang magalit dito dahil kasal sila pero nangyari iyon sa panahon na magkahiwalay sila at nature na ng mga lalaki na gumamit talaga ng ibang babae kung di kasama ang asawa, given na iyon at sa sitwasyon nila noon ni Owen kailangan niyang maintindihan ang maraming bagay. Bukod sa iyo wala na akong naging ibang experience sa ibang lalaki. I know, I'm sorry. I love you, Owen. Sagot ni Blair na pataas ang ulo ni Owen na akmang hahalikan siya sa labi ng takpan niya ng kamay ang bibig nitong amoy alak pa. Let's fight for this marriage together, wala na akong pakialam kung mangbabae ka pa o makipag kung kanino basta wag kang papahuli sa akin dahil oras na mahuli kita. Maghahanap talaga ako ng ibang lalaki na babayo din sa akin para fair. Mabilis namang inalis ni Owen ang kamay niya at sumimangot ito. Wala nang ibang babaeng gustong pasukin itong alaga ko kung di sayo lang maniwala ka. Kaya akin lang to, okay, ani Owen na ikinasinghap pa niya nang biglang sepuhin ito ang pagitan ng hita niya. Mabilis naman inalis ni Blair ang kamay ni Owen. Nakabukas kasi ang pinto baka biglang sumulpot si Rio. Mabuti nang malinaw.
Bumangon ka na dyan, kanina pa kayo niraradyo sa site ng mga taga-excavation. Para naman sa kalang naalala ni Owen ang trabaho, 10 minutes please. Ayoko nga. Nanlalaki ang mata ni Blair nang kunin ni Owen ang kamay niya at ilagay sa matagas nitong sandata. 5 minute, bargain pa nito na parang pas ang payakap-yakap sa kanya. Hi Owen. Wala nang nagawa si Blair kundi pagbigyan si Owen dahil ayaw talaga nitong kumilos. Nagquickie lang talaga bago naligo ang *G niyang asawa. Nauna na sila ni Rio na bumalik sa site nang sabihin nitong naliligo na din si Blake. Naglalakad pa sila ni Rio na nagtatawanan nang makasalubong nila si Dorothy na kung makatingin na naman akala mo kung sino. Bulong pa ni Dorothy nang magkalampasan sila pero umabot sa tenga ni Blair na talaga naman nagpantig at hinayla ito sa buhok na nakabrush up pa. Ano sinabi mo? Galit na tanong ni Blair. Pijil-pijil naman siya ni Rio na napapatingin sa paligid. Marami kasi mga mata nakatingin sa kanila, Blair. Wag dito ang daming matang nakatingin sa atin. Bulong ni Rio. Inis naman binitawan ni Blair ang buhok ni Dorothy, lumugar ka sa susunod kung ayaw mong mawalan ng trabaho, banta pa ni Blair. Bakit hindi ikaw ang lumugar? Married ka na diba pero nakikipag-flirt ka pa sa ex mo, anong sinabi mo? Ang babaeng married na hindi na dapat nakikipag-holding hands sa iba. Hindi na dapat nakikipaglandian kung kani-kaninong lalaki. Unless na lang hindi ka makontento sa size N, Blair, malakas na sigaw ng Kuya Luis niya nang makita nitong sinampal niya si Dorothy na imbis na masaktan ngumisi lang ito na sinapo ang mukha. Ano bang ginagawa mo? Ani Luis na humarap pa sa pagitan nila. Hindi ko alam kung bakit mainit ang dugo ng babaeng yan sa akin pero pagsabihan mo yan kuya. Anghel ni Blair na tumalikod na bahagya pa siyang nakaramdam ng hiya nang makita ang ilang employee nila na napahinto sa paglalakad at mukhang umusyoso pa sa iringan nila ni Dorothy, hindi na nagiging maganda ang image mo dito sa site Blair. Kailangan nyo nang sabihin sa lahat kung ano ang relasyon mo kay Owen. Wala akong kailangan patunayan sa kanilang lahat. Inis na tugon ni Blair kay Rio na napasunod na lang sa kaibigan. Gaya ng inaasahan naging laman na naman ang usap-usapan ang nangyaring away at pananampal niya kay Dorothy. At mukhang pinagkakalat pa ni Dorothy na sadyang malandi siya. Pati tungkol sa naging relasyon niya kay Lennon at muntik na nilang pagpapakasal na ungkat na din at naging laman na rin chatroom ng mga employee ba pinabasa pa sa kanya ni Krista. Ms. Blair, nagmamadaling pumasok si Emer na patakbo saka nagmamadaling lumapit sa kanila. Bakit Emer? Si Dorothy at Cathy nag-aaway doon sa labas na pailing naman si Blair. Mukhang talagang may iringan din ang dalawa at nang pang-abot na ang dalawa. Agad naman nagtakbuhan palabas ang ilang employee na gusto makasaksi ng away pero parang gusto niyang makigulo sa away nang makitang yakap-yakap na ni Owen sa bewang si Cathy na nagwawal habang si Dorothy naman ay hawak-hawak ng Kuya Luis niya. Stop it! Sigaw na ni Owen. Tumigil naman sa pagwawala si Cathy na bumaling sa asawa niya, she's planning to harm Blair. I heard her na may kausap sa phone at inuutusan niyang saktan si Blair. Napatingin naman si Blair kay Dorothy na pagaklang tumawa. Mayabang talagang umasta si Dorothy na para bang wala itong pakialam sa paligid. Anong sinasabi niya Thea? Galit naman tanong ni Luis. Itanong niyo sa kanya baka meron pang kadugtong ang sinasabi niya. Mukhang magaling na scriptwriter ang babaeng yan, anas lang ni Dorothy, maniwala kayo sa akin. Owen I heard her. Sasaktan niya si Blair. May inutusan siyang saktan si Blair yung nangyari sunog siya ang nag-utos para takutin SJ Blair. Try harder Cathy baka mismong sa bibig mo na rin lumabas ang totoo, isipan ni Dorothy. Hinawi ni Blair ang mga empleyado para makalapit ng maayos. Phone, usual ni Blair nang lumapit siya kay Dorothy. Blair. Stay out of it Owen, mariin na utos ni Blair, iniumang ni Blair ang kamay kay Dorothy. Na masama ang tingin kay Blair pero inilabas nito ang phone at ibinigay sa kanya. May password iyon kaya inalis pa nito sa kainis na inabot pa sa kanya. Tiningnan niya ang caller log pero wala naman kahina-hinala sa caller log nito maliban sa isang number na familiar sa kanya at di nakasave sa phonebook ni Dorothy kaya tinawagan niya. Hello, bungad ng boses ng lalaki na agad niyang nakilala. Lennon, usual niya sabay tingin kay Dorothy. Magkakilala ang dalawa. Blair, sagot din ni Lennon. Magkakilala kayo ni Dorothy, matagal na di nakasagot si Lennon. Mahirap ba ang tanong ko? She's Dorothea ang bulong.
You know her as Thea. The college nerd, paalala ni Lennon kay Blair sa kapalang naalala ni Blair kung sino si Dorothy agad niyang pinatay ang phone at sinauli kay Dorothy. Tinitigan muna niya ito sandali ngayon malinaw na sa kanya kung bakit mainit ang dugo nito sa kanya at kung bakit marami itong alam tungkol sa kanya. Hindi ito si Nancy tulad ng hinihinala nila. Classmate nila si Dorothy noong college sa ibang minor subject. Nerd ito pero patay na patay kay Lennon. Sinubukan pa nitong pikatin si Lennon noon pero di ito nagtagumpay. Ito pa mismo ang nagpakalat ng sarili nitong S*X video starring ito mismo at si Lennon. Muntik na silang maghiwalay ni Lennon noon pero napatunayan niyang nilasing nito ang dating nobyo at may gamot na inilagay sa alak. Na-expelled sa school si Dorothy at mula noon wala na silang naging balita rito sa hitsura ngayon ni Dorothy mukhang nakapagpa-nose job at chin renovation ito kaya di agad niya nakilala. Medyo malayo kasi ang hitsura nito sa babaeng si Thea na nakilala niya noon. Idagdag pa ang makapal nitong kilay noon at makapal na salamin. Nilingan niya si Cathy kung may motibo si Dorothy na gawan siya ng masama dahil kay Lennon. Meron din si Cathy motibo para baliktarin nito ang kwento. Napatunayan na niya mismo na magaling itong magdrama tumingin muna siya kay Owen at sa kamay nitong nakahawak kay Cathy na agad naman nitong tinanggal nang makitang doon siya nakatingin. Napalingon pa si Kat sa asawa niya nang bahagyang umurong pa si Owen. Phone, aniya saka iniumang ang kamay, why would I need to give? Bakit di mo nalang ibigay natatakot ka bang mabuko, hamon pa ni Dorothy sabay ngisi. Phone, ulit ni Blair. No, mariin na sagot ni Kat pero hindi na ito nakapalag ng si Blair na mismo ang kumapkap sa katawan nito hanggang sa makuha niya ang phone nito na akmang aagawin pa nito nang mailayo niya. Hindi na siya nagulat nang makitang hubad na picture ni Owen ang wallpaper nito. Sa ganda ng abs ng asawa niya kahit siya gusto niya itong gawing wallpaper medyo nahihiya pa lang siya kaya di niya magawa pero ang kapal naman talaga ng mukha ng Cathy na alam na nitong asawa niya si Owen pero lakas pa rin ang loob na gawin wallpaper si Owen. Nice wallpaper, ani Blair sabay pakita kay Owen na namula pa ang puno ng tenga sa kamasmaa ang tingin ng pinukol kay Cathy. Talaga birthday din ni Owen ang password mo, shut up. Inis na wika ni Cathy. Owen, naliling na usual ni Balir habang binabasa ang mga pangalan na nasa caller log nito. Si Owen lang ba ang nakakausap mo na iiling na wika ni Blair saka may isang number na naligaw sa katinawagan? Hello? Bungad ng boses ng lalaki. Lennon, bulalas na ni Blair saka nagpalaipat-lipat ng tingin kay Dorothy at Cathy. Paano naman nakilala ni Lennon si Cathy at bakit ibang number ang number ni Lennon kay Cathy? Blair. No, mariin na sagot ni Kat pero hindi na ito nakapalag ng si Blair na mismo ang kumapkap sa katawan nito hanggang sa makuha niya ang phone nito na akmang aagawin pa nito nang mailayo niya. Hindi na siya nagulat nang makitang hubad na picture ni Owen ang wallpaper nito. Sa ganda ng abs ng asawa niya kahit siya gusto niya itong gawing wallpaper medyo nahihiya pa lang siya kaya di niya magawa pero ang kapal naman talaga ng mukha ng Cathy na alam na nitong asawa niya si Owen pero lakas pa rin ang loob na gawin wallpaper si Owen. Nice wallpaper, ani Blair sabay pakita kay Owen na namula pa ang puno ng tenga sa kamasmaa ang tingin ng pinukol kay Cathy. Talaga birthday din ni Owen ang password mo, shut up. Inis na wika ni Cathy. Owen, naliling na usual ni Balir habang binabasa ang mga pangalan na nasa caller log nito. Si Owen lang ba ang nakakausap mo na iiling na wika ni Blair saka may isang number na naligaw sa katinawagan? Hello? Bungad ng boses ng lalaki. Lennon, bulalas na ni Blair saka nagpalaipat-lipat ng tingin kay Dorothy at Cathy. Paano naman nakilala ni Lennon si Cathy at bakit ibang number ang number ni Lennon kay Cathy? Blair. Magkakilala kayo ni Cathy. Blair, what is happening? Just answer my question. Inis ng turan ni Blair. She's an old-time friend. You met her once nung first year anniversary natin. Your ex, biglang usual ni Blair sabay tingin kay Cathy. Ibang klase ka talaga Lennon, iling na lang ni Blair sabay off ng tawag at inabot kay Cathy ang phone. Kung gusto niyong mag-away dalawa wala akong pakialam pero wag niyo akong dinadamay, wika ni Blair. Back to work, sigaw pa ni Blair. Agad naman nagpulasan ang mga empleyado, na nahintatakutan sa lakas ng sigaw ni Blair. Kailangan namin ni Jelay bumalik sa main office.
Kaya mo naman dito, di ba ikaw na bahala mag-manage, ani Harold habang magkakaharap sila sa mesa. 3 months lang naman talaga ang usapan nila na mag-assist sa kanya ang mag-asawa dahil hindi pwedeng naroon din ang dalawa dahil marami silang project na hawak. At payo lang, ipaalam muna sa lahat ang totoong relasyon nyo ni Owen. Polala na ng polala ang chismis sa pagitan nila ni Owen. May bago pang putok na chismis na nag-file daw siya ng annulment case laban sa asawa. Pumutok din ang chismis na nagpakamatay daw ang asawa ni Owen dahil nalaman ang relasyon nilang dalawa. We're planning to do it one of these days. May inaayos pa lang kaming isa pang problema. Tumanggo naman ang mag-asawa. I'm sure you're gonna be okay. Nandito din naman si Sir Blake at si Owen na mismo, pero tawag ka kapag kailangan, okay, bilin pa ni Harold. Inihatid pa ni Blair ang mag-asawa sa sakyan ng mga ito. Ano ba Owen? Palag ni Blair, panay kasi ang halik nito sa pisngi niya habang nasa loob sila ng office. Lunch break kaya walang tao roon maliban sa kanilang dalawa. Para-paraan pa talaga ito para papuntahin siya sa table nito. What? Wala naman tao, ngisi pa ni Owen na iniupo siya sa swivel chair habang panay ang halik pa rin ito sa leeg niya. Uwi na muna tayo. Tumigil ka na kasi, bulalas ni Blair nang marinig ang hajihikan ng paparating na ibang empleyado. Nagmamadaling bumaba siya ng upuan at nagtago sa ilalim ng mesa ni Owen na natatawa na lang ng suntuk-suntukin niya ito sa binti. Sir, di pa kayo naglulunch? Bati pa ng empleyado ng ISC na dumaan sa harapan ng table ni Owen. Hindi pa, iniintay ko pa si Blair. Have you seen her? Hindi po sir, baka po umuwi kanina po kasi nakita namin na umalis na sila Sir Harold at Ma'am Jelay. Ganun ba? Sagot naman ni Owen na natabig ang isang folder at nalaglag. Napatingin naman si Blair sa folder na sumabog ang laman, nakita niya ang files ni Nancy at Cathy. Kumunot noo siya na akmang titingnan sana nang pigilan siya ni Owen kaya napatingala siya rito. Natigilan pa siya nang bigla siyang halikan nito sa labi, sabay dampot ng folder at ibinalik sa mesa. Tumayo si Owen at nakita ni Blair na hawak nito ang folder. Bakit meron itong files ni Nancy at Cathy? Meron ba itong hindi sinasabi sa kanya? Bumalik na kayo sa table niya. Hahanapin ko lang si Blair, anito, saka umalis na sa upuan. Naiwan naman siya sa ilalim ng mesa at dahan-dahan na gumapang patago kung saan-saan hanggang makarating sa table niya. Hindi muna agad siya lumabas hanggang kokonti pa lang ang empleyado sa office. Saka lang siya lumutang ng damarni na ang tao para di halata. Mabilis niyang sinundan si Owen at hinanap pero di niya ito makita. Blair, napalingon si Blair sa lakas ng sigaw ni Dorothy na tumatakbo papalapit sa kanya na pinagtaka niya, pero mas nagulat siya ng isang balto ang tumilapon sa kamatigas na braso ang pumulupot sa kanya at tumilapon silang sabay at nagpagulong-gulong palayo. Unti-unting nagdilim ang paningin siya sa labis na pagkabigla. Tiyakin niyo na hindi siya makakahalata sa mga kilos niyo. Make sure na mahuhuli niyo siya. Naririnig pa ni Blair ang boses ni Owen nang magkaroon siya ng malay pero di muna siya nagdilat. Sa amoy pa lang at pakiramdam sure siyang nasa hospital siya. Anong nangyari kanina? Bakit bigla na lang siyang nil-iPad ni Owen kanina at si Dorothy bakit tumatakbo din ito papalapit sa kanya? Carl, kailangan muna kita dito, wag ka munang bumalik ng Manila. Hindi pwedeng maulit-ulit ito sa asawa ko, ani Owen. Sure ka na ba sa hinala mo? Wala pa rin akong makuha DNA sample sa kanya. Hindi ko na kailangan ng DNA test. Carl, just act normal. Nakalapit siya sa atin nang di ko namalayan. Matinik talaga si Nancy, wika pa ni Carl. Dito ka lang muna, titingnan ko lang si Dorothy, parating na rin si Blake. Tinapik ni Owen sa balikat ang kaibigan. Naramdamdaman ni Blair na lumapit si Owen at magaan siyang hinalikan sa labi ng asawa bago muli itong lumayo at narinig ni Blair ang pagbukas sarado ng pinto, saka palang dumilat si Blair. Blair, mabilis na lumapit si Carl. Anong nangyari kay Dorothy? Tanong ni Blair. Some minor accident lang, nasa kabilang room siya. Anong nangyari? Bakit nahinto ang pagseselita ni Blair nang bumukas ang pinto at pumasok ang 3 nurse, isang babae at 2 lalaki. Gising na po pala kayo. Check lang po namin BP and temperature nyo ma'am, wika ng babaeng nurse na lumapit sa kama niya habang ang isa naman ay tiningnan ang IV fluid niya. Bakit ako naka-dextrose? Mababa kasi ang BP mo kanina kaya mas makakabuti daw na magstay ka muna dito sa hospital para makapamahinga. Sagot naman ni Carl.
Maya-maya lang lumapit na rin ang isa pang nurse na naiwan sa likuran na parang may inaayos. Nagulat pa si Blair nang makita may isinaksak ang nurse sa likuran sa leeg ni Owen na mabilis na bumunot ng baril pero agad itong bumagsak. Sisiga pa sana si Blair nang maramdaman niyang may tumakip sa bibig niya kasunod noon ang pagturok din sa kanya ng nurse na babae na kung ano kaya nawalan ulit siya ng malay.